أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang pagpupuri para kay Allah lamang, pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah na walang kaparis. At ako din na sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo lamang ni Allah. Nawa ang pagpapala ni Allah sa kanya kapayapaan, maging sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapanalig ng sama-sama at pagkatapos. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi na lang katastasan o kayong mga naniniwala, katakutan niyo si Allah ng tamang pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na lamang na kayo ay Muslim na. Qala Allah Ta'ala aidan, Ya ayyuhan nas, attaqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katira wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna Allah kana alaykum raqiba. Sinabi na lang katastasan o kayong mga tao, katakutan anya ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumalang sa inyo mula sa isang tao at nilalang niya mula dito ang kanyang asawa at mula sa kanila ay pinalabas ni Allah ang maraming kalalakihan at grupo ng kababaihan at katakutan natin si Allah na siyang magtatanong sa atin patungkol sa ugnayan ng sinapupunan. Katunayan na si Allah sa atin ay parati ang nakasubaybay. Sinabi pang muli, o qala Allah Ta'ala aidan, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Sabi ni Allah katasasa, o kayong mga nag-aangking Muslim, katakutan niyo si Allah at magsabi ng pawang katotohanan. Sa bersikulong ito tayo ay inutusan ni Allah na umiwas sa kasinungalingan. Tayo magiging makatotohanan, ayusin niya para sa atin ang ating mga gawa at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At sino man ang sumunod kay Allah at kanyang sugo ay makakamtan ang gantimpalang dakila amma ba'd. Fa innal ahsana al-hadithu kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarrul umur muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Pagkatapos tunay na ang mainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang mabuting gabay ay ang gabay ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang masamang bagay ay nagmula po sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Noong nakaraang 2 linggo ay tinalakay natin ang patungkol sa Kapaskuhan na ipagdiriwang ng mga hindi Muslim sa darating na linggo. At noong nakaraang 2 linggo naman ay tinalakay din natin ang patungkol sa kanilang manigong bagong taon na siya naman gaganapin sa darating na 2 linggo. Tinalakay natin ang mga pambabatas sa Islam na bawal sa atin ang pagsaselebra ng Kapaskuhan dahil ito ay may kinalaman sa ating akida o yung tiyak nating pinapaniwalaan. Dahil sa Islam, ang ating paniniwala na si Allah ay hindi pinanganak at hindi siya nagkaanak. Qala Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tinalakay din natin ang patungkol sa bagong taon na tayo ay hindi din pinapayagan makihalo sa kanilang pagdiriwang dahil ito ay may kinalaman sa kanilang pamahiin na kanilang hinango o hiniram mula sa mga inchik. Sabi natin, ang uri ng pagpapaputok, ito ay nakuha sa mga inchik. Sa Islam, ating pinapaniwalaan na wala pong bagay na malas dahil ayon sa kanila, ang pagpapaputok, ang pag-iingay, ito ay paraan para itaboy ang mga kamalasan nangyari sa inyong mga buhay para sumama to sa pagpalit ng taon.
Wayadu billah. Sa Islam kasi, pinapaniwalaan natin na walang bagay na malas. Dahil ang lahat ay naaayon sa tinakda ni Allah at kanyang mga bagay na pinayagan na tinatawag natin na al-qada wal-qadar, na pang-anim na haligi ng ating tiyak na pinapaniwalaan o yung ating akida. At ito'y mananatili hanggang magunaw o mawasak ang mundong ating ginagalawan. At sa gabing ito, insyaAllah, at maaring hapon naman dyan sa ibang lugar, no? Ang ating maririnig ay ang patungkol sa bagay na kinalimutan ng mga tao o mga bagay na hindi na isinasagawa ng karamihan sa atin. Ang bagay na sadyang ibinaon na sa limot, ito'y walang iba kung hindi ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Tinalakay natin na bawal ang pagsaselebra ng Kapaskuhan. Bawal ang makihalubilo, no, sa pagpapaputok o pag-iingay sa araw ng bagong taon. Ngunit meron tayong mga kapatid na Muslim na dahil sabi nga natin, kakulangan sa kaalaman, o kaya sabihin natin dahil hindi nag-spend ng mga oras at panahon at tagsikap na sila'y matuto sa kanilang reliyon, niyakap man o nakagisnan man, ay nakikihalok sa mga ganitong gawain. At natutunan natin, meron pang mga magulang na pilit na sumasali sa Christmas party ng mga anak at sila pa'y namimili ng damit at sila'y namimili ng mga pang-exchange gift dahil umano ito'y makakaapekto sa kanilang grado. Astaghfirullah. No? Mas ninais pa nilang bumaba ang grado ng kanilang anak o mas kinatakutan nila ang pagbaba ng grado ng kanilang anak kaysa sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi natin, ano ba ang dapat maging asal at gawi natin dito? Sila ba ay dapat nating pabayaan? Sila ba ay dapat natin wag na lang pansinin? May iba naman sa atin, no? Pilit pang binibira, pinupuna ang mga kapatid na ito at pinupost pa sa social media. Ano ba ang dapat na asta o paggawa natin o paggawi natin sa bagay na ito? Sabi nga ng scholar, bilang tanong, limada ya'tabir al-muslimin an amr bil ma'ruf wa nahyi al-munkar? Bakit daw tayong mga Muslim, bakit daw tayo dapat mag-utos ng mabuti? O dapat natin bang ikonsidera sa ating mga sarili na ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay kailangan? Ito ba ay necessary sa ating relihiyon? O bakit ba tayo mag-uutos ng mabuti at magbabawal ng masama? Alam naman natin na ito ay isang pangunahing utos sa Islam. Kaya imbis na sila'y batikusin, imbis na sila'y tirahin, no, ang mga kapatid nating kulang sa kaalaman o maaring ayaw mag-aral sa Islam, mas inam na sila'y utusan na gumawa ng mabuti at pagbawalan sila sa paggawa ng kasamahan. Sabi ng mga scholar ng Islam, dahil tunay po ng mga tao ay nakakalimot at nakakagawa ng maraming pagkakamali, pagkakasala sa paningin ni Allah, ang walang kapintasan. Maaari o marahil ito ay udyok ng kanilang sariling kagustuhan o bunga ng bulong ng demonyo o kaya bunga ng kanilang kamangmangan, no, sa kanilang relihiyon. Qala Allah Ta'ala, ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabi niya lang katasasan, si Allah ay sumumpa sa panahon, no? Sabi natin ang pagsumpa, ang qasam ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay o panahon, tunay na ito ay merong dakilang hiwaga. Sabi nga natin si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa asrin, no? Ito ay tumutukoy sa panahon. At sabi ng ibang mufassiron, ito ay tumutukoy sa dapit hapon, no? Yung salatul asr. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa panahon na kung saan ayon sa kanya na ang mga tao ay ligaw. Innal insana lafi khusrin. No? Naliligaw o mga ligaw. At sabi sa ibang tafsir nito, tayo'y mga lugi. Bakit tayo nalugi, no? At sabi nga ni Imam Sa'di rahimahullah, tungkol sa tafsir na ito, al-asr, al-zaman alladhi yaqa'a fihi harakata bani Adam min al-khayr wa shar. Anya, bakit daw tinukoy ni Allah ang asr o yung asrin, no? Bakit tinukoy o ba't dito sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil ayon sa kanya, ito ay tumutukoy sa panahon na binubuo ng araw at gabi, mga oras at minuto.
na dito nakapaloob ang mga gawaing pagkilos ng angkan ni Adan, tayong mga tao, na gawain nating maaring mabuti o maaring gawaing masama. At dito sumumpa si Allah na ang mga tao ay ligaw, lugi, o nawasak. Ay pamuli kay Imam As-Sa'di rahimahullah, wa anna kullul insan khasirun, no? O kaya kusrin, na sinabi ni Imam As-Sa'di dito, binanggit ni Allah, na tayo'y talunan. At ang isang natalo, ayon sa kanya, rahimahullah, ay kabaliktaran ng isang nanalo o nagwagi. Ang pagkalugi ay mayroong iba't ibang antas, ayon sa kanya, rahimahullah. Ito ay maaring ganap na pagkawala o pagkalugi, tulad ng kaso na isang taong nawalan ng bahagi o kaya ng kanyang yaman sa mundo. O kaya maaring siya ay nawalan ng bahagi o kanyang parte sa kabilang buhay. Ito ay tandaan niya ng pagkalugi o maaring lumabas siya o pinalabas siya ni Allah at di nakapasok sa Jannah. O kaya siya ay parurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ihuhulog sa apoy ng impyerno. Wa'iyadu billah. At ito ay tanda ayon kay Imam As-Sa'di rahimahullah na tanda ng pagkawasak. Ito ay kumpletong pagkaligaw at pagkalugi dito sa mundo at sa huling araw. Wa'iyadu billah. Sinabi pa ng scholar ng Islam na kapag nagkasakit ang katawan ng tao, tayo nangangailangang humanap ng dalubhasang manggagamot o espesyal na doktor na maaaring magbigay sa atin o sa inyo ng gamot o agarang lunas upang ang katawan ay gumaling sa karamdaman. Tulad ba, masakit ang ngipin nyo, masakit ang ulo, inaatake kayo ng inyong migraine o kaya ng inyong sinus, no? So anong gagawin? Iinom kayo ng gamot para mabigyan lunas. Ngunit kung malubha ang sakit, tayo humahanap o pumupunta sa ospital o kaya sa klinik para humanap tayo ng doktor na dalubhasa at maalam sa sakit na ating nararamdaman. At sabi nga ng mga scholars ng Islam, kahalintulad din po nito ang kaluluwa at puso ng isang tao. Ito ay maaaring tamaan ng sakit mula sa sarili nitong kanaisan at ganun din sa paggawa ng mga bagay na haram o pinagbabawal ni Allah o kaya paglabas o paglabag sa utos ni Allah. O kaya yung tinatawag natin ng mga kabair at dunub o yung malalaking kasalanan tulad ng pagsaselebra ng Christmas at sinasabi natin at yung pakikihalubilo at pagpuputok at pag-iingay sa bagong taon, ito ay tinutukoy nila o inuuri nila bilang malaking kasalanan dahil ito ay may kinalaman sa ating akida. Ganun din yung pakikiapid sa hindi natin asawa, pag-inom ng alak, pang-aapi ng kapwa, at paglapit sa, sabi natin, sa mga gawaing may kinalaman sa shirk at kufur. Ito ay bagay na paglabag sa bagay na pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon nga sa ating buting Sheikh, ito ay paglagpas o pagtawid sa hangganan o hudud ni Allah. Ayon sa mga scholars ng Islam, na ang sakit ng puso ng tao ay mas malala po kumpara sa sakit ng ulo nyo o sakit ng katawan. Dahil ito ay kailangan ng espesyal na manggagamot. Hindi ito matukoy ng normal na doktor o espesyalistang doktor o espesyal na manggagamot. Dahil mas marami ang sakit na dinaranas ng ating mga puso. At mas malala ang epekto nito. Kaya inatasan ni Allah ang mga naniniwala, tayo mga kamusliman, na gamutin ang sakit na ito sa pamamagitan ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Hindi po pinag-utos sa atin sa Islam na kapag nagkamali ang ating kapatid ay birahin natin, irahin natin, kutsain natin at ipost pa natin sa SOCMED, no? Ay si brother nakikiselebrate, no? Dapat siguro ito ay payuhan natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y sumumpa sa panahon na tayo ay lugi o ligaw. Dapat silang payuhan, no? Hindi sila libaking, tirahin, no? Dahil tayo magkakapatiran sa Islam. Sabi nga, wadalilo, sa hadith binanggit, no? Batay sa Laseo, hadith, Abi Abdullah al-Nu'man bin Bashirin radiyallahu anhuma, qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna halalu bayyin wal haramu bayyin wa baynahuma mutashabihat qad la ya'lamuna katiran minan nas faman attaqa syubuhat faqad astabara ad-dinihi wa irdihi o kamakal. Sabi na Abi Abdullah al-Nu'man bin Bashirin, kalugdan nawa siya ni Allah,
na nagsabi na narinig ko ang sugo ni Allah. No? Sa pag-aaral nyo ng hadith, ito ay, mashallah, matawater tong hadith, dire-diretso. Kasi bakit? Narinig ng nagsalaysay mula sa sugo, sa labi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, na narinig niya, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang pinayagan halal sa Islam ay malinaw. At ang haram, pinagbawal, ay malinaw. At sa pagitan ng mga ito ay pagkalito. No, isabihin, hindi tiyak. Nalilito siya. Haram ba, halal? Katunayan na maraming mga tao ang hindi alam ang mga ito. At dito nilinaw to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga tao ay mangmang o jahil sa bagay na ito. Bakit? Kasi hindi nag-aral. Hindi pinagpahalagahan ang matuto sa relihiyon. No? Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal, malinaw. Haram, malinaw. Sa gitna nito, pagkalito. No? Bakit? Kasi mangmang ang mga tao. Subhanallah. Sino man ang lumapit sa pagkalito, hindi sigurado, lumapit ka, no? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay isinugal mo o mistula mong sinugal ang iyong relihiyon. At ang tumuntong sa pagkalito, sabi ng bawal ang Christmas, no? Pumunta pa rin, binili pa rin ng damit pang Christmas party yung kanyang anak, ibinili pa rin ng exchange gift ang kanyang anak. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man lumapit sa may pagkalito, ay sinugal ang kanyang relihiyon. At sino man ang tumungtong sa pagkalito, ay tunay ngang tumuntong sa bawal. Subhanallah. No? Subhanallah. Kahalintulad ng isang hari na siya'y mayroong nasasakupan. At ang nasasakupan ni Allah ay ang kanyang mga muharramat o kanyang mga ipinagbawal. Tunay po na mayroong matigas na dugo sa ating katawan na kung ito'y mabuti, ay bubuti din ang buong katawan kasama dito ang salita. Sabi nga ni Sheikh Islam Taymiyah. At kung ito ay masama, ay sasama din ang buong katawan. No? At sasama din ang labas ng bibig. At ito'y walang iba kung hindi ang puso. Subhanallah. No? Marami tayong bagay na matututunan sa hadith na ito. No? Subhanallah. Tunay po na ang mga tao, dahil bunga ng kanilang kamangmangan, ay lumalapit sa bagay na bawal o bagay na haram. No? Sa dito sa Laysay, ayon nga kay Imam Anawi, rahimahullah, na ating narinig, na ang halal, pinayagan, haram, o pinagbawal, ay malinaw. Walang malabo dito. Pag haram, haram, halal, halal. No? Walang excuse. At ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa pagitan ng halal at haram, andito na yung problema. Ano doon? Yung pagkamangmang, nagbubunga ng pagkalito, kasi hindi nga nag-aral, either born o matagal ng Muslim, dahil pinabayaan ng relihiyon, hindi ngayon alam, bawal ba to? Halal ba to? Pwede ba to? Subhanallah. No? Nalilito, kung bawal ba, pwede ba, ang mga bagay-bagay. Ang isa sa simpleng halimbawa nito, sabi natin, halimbawa ngayon yung tinatawag nila na pag-iimbita ng kanilang mga kaibigan, dating kaklase o kaya kapitbahay sa Noche Buena. No? Sabi niya, brother, kasi, di ba tinalakay natin last week, kasi mababait naman silang silingan o kapitbahay. Wala namang haram sa kanilang handa. No? Wala daw baboy at wala namang inuman. No? Kami ay nakikapwa-tao lang. A'udhu billah. Di ba sinabi natin na hindi naman yung handa ang bawal. Ang bawal, yung kanilang isineselebra. Which is yun ay may kinalaman sa ating tiyak na paniniwala na kanilang inaangking na ang Diyos ay nagkaanak, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Na siya naman nagpapako sa krus. Sinilang daw sa panahon na December 25. Subhanallah. No? Ito yung mga bagay na malinaw na ito yung bawal at haram sa atin. No? Subhanallah. At isa pang binigay ng mga scholar dito yung sigarilyo. No? Merong mga Muslim na matitigas ang ulo kaysa sa kaldero. No? Subhanallah. Na pinipilit na wala naman sa aya o sa bersikulo ng Quran, sigarilyo bawal no? Kaya okay lang, hit-hit ng hit-hit. Kapag nagka-cancer sa baga, tsaka tatawag-tawag sa Diyos. Astaghfirullah, no? Sinabi na nga bawal, sinabi ng mga scholar, no? Na ang kanilang pinaghugutan na dalil ay sa Quran, la taqtulu anfusakum. Huwag niyong patayin yung sarili niyo. At binanggit na ng mga dalubhasang doktor, kada itit niyo ng usok ng sigarilyo ay nagbabawas ito sa haba ng inyong buhay ayon sa kanila. No? Subhanallah. Subhanallah. Ngunit, may mga tao naman talaga na nagsasabi, no? Subhanallah, na kasi nga walang dalil, brother kaya okay lang, no? Subhanallah. Kasi pang-alis doon nila ng stress. Wayadu billah. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW na sino man ang lumapit, kaya huwag kayong lalapit, sino man ang lumapit sa pagkalito, mistulang, sinugal mo yung relihiyon mo. Meron ka bang matinong Muslim na makikita na itataya sa sugal, sa sabong, ang kanyang relihiyon? Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, relihiyon at iyong dangal. No?
Subhanallah. Meron ba tang matinong tao, sabi natin, na isusugal yung kanyang reliyon at dangal? Kaya sino man ang tumungtong sa pagkalito, mistulang tumuntong sa haram, no? Meron pang mga tao na nagpapalusot, no? Sabi nila, allowed naman daw ang musika sa Islam kasi may nasyid. A'udhu billah. So sinabi na to ng ating mufti, Sheikh Saleh Fawzan, wala pong musika sa Islam, no? Kaya ito'y pagkaiwasan. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na may matigas na dugo sa ating katawan. Ang tao, no? Walang iba kung tinutukoy dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kundi yung ating puso. Kapag mabuti to, bubuti ang iyong pag-iisip, bubuti ang iyong pakiramdam, bubuti ang iyong salita, bubuti ang iyong kilos. Tingnan nyo kung ganong ang impluensya ng puso sa pagkatao, no? At kung ito naman ay masama, sasama din ang buong katawan. Subhanallah, no? Kaya pala may makikita tayo, Muslim, kahit nakahijab, mahaba ang balbas, ang pangit, parang musali ang bibig, no? Bakit? Kasi merong pinaguhugutan, no? Ang ikabaturan ng puso, ayon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapag masama to, sasama din ang buong katawan. Kung ito'y mabuti, ay bubuti din ang buong katawan. Walang iba kundi ang puso. Kaya pag-aingatan, no? Subhanallah. Na, kaya maaring itanong ng bawat isa sa atin, o mga tao, sabi natin, bakit brother, pinag-utos ba sa atin ni Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama? Hindi ba pwedeng wag na lang tayong makialam sa hindi natin pami, no? Kasi ganyan ang katwiran nila, no? Di ko naman yung pamilya, anong pakialam ko ba diyan, no? Subhanallah. Dito tumira ka na lang sa sa isang isla na ikaw lang ang tao, no? Kasi ito po ang hikmah ng Islam, ang ukuwa, pakikipagkapatira, no? Sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu mu'minunal ikhwa, no? Ano pang silbi ng kapatiran kung wala kang pakialam sa kanya, no? Alam mo na nagse-celebrate ng Christmas, hindi natin alam kung ito'y hindi niya alam o baka naman impluwensya, ba't hindi natin payuhan, pag-utosan ng mabuti at pagbawalan ng masama. Pakinggan natin ang bilanggit ni Allah sa Quran, no? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit kailangan natin mag-utos? Kailangan natin magbawal ng masama. Bakit kailangan natin magpayo at magpaalala? Qala Allah Ta'ala, litakunu minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at hayaan kayong mga Muslim, hayaan ang ibang mga grupo sa inyo na mag-imbita patungo sa mabuti at mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama at tunay na sila ang matagumpay. Kaya gusto maging matagumpay sa mundong ito, ay magpaalala ka, mag-utos ka ng mabuti at magbawal ka ng masama. Subhanallah. Kaya sa versikulo atin narinig, natutunan natin na si Allah mismo ang nag-utos sa atin. Nahayaan natin, meron sa atin na mag-uutos ng mabuti at magbabawal ng masama, no? At ito po ang susi, no? Para makamit natin ang ating tagumpay. Kaya kung nais nating maging matagumpay o maging matagumpay kayo sa buhay nyo dito sa mundo, wag natin iwanan, wag nating talikuran ang pagpapaalala, ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Pati pa sa isang salisayo hadith, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkar fayughairi biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' bi qalbihi. Wa dhalika ad'af al-iman. O dafat al-iman, kumakal. No? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man anya sa atin ang makakita ng mali. Nakita na natin yung brother, no? Nakikiselebrate o kaya subhanallah, sabi nga ng isang doktor, no? Nagpapakuha pa sa tabi ng Christmas tree, no? Subhanallah, nakangiti pa, no? Nakasign pa ng peace, no? Subhanallah, kumukuti-kutita pa yung Christmas light, no? Hindi ba na dapat natin payuhan yung kapatid, i-message natin, brother, parang may mali doon sa posting mo, no? Paalala natin, no? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino makakita ng masama o kasamaan ay baguhin niya ito ng ating mga kamay. At kung hindi nyo kaya, sa pamagitan ng inyong dila sa pagsasaway. At kung hindi nyo kaya, kamuhian sa inyong mga puso at ito ang pinakamahinang uri ng pananampalataya, no? Mashallah si brother, no? Ang haba ng balbas, no? Si sister na kanikab, no? Mashallah, tabarakallah. Ang taas ng iman, no? Ikaw ba'y nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, una ng kamay, pagkatapos ng iyong dila, kung hindi naman kamuhian sa puso, pag ito ang paraan mo, pagmuhi sa iyong puso, tanda ito na mahina ang iyong pananampalataya. Hindi lang yan basta nakukuha sa haba
at 1 metrong sukat ng iyong balbas. Hindi na yan nakikita dahil ang pilik mata mo'y hindi matanaw. No? Ito ay sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Sa salaysay na nabanggit, ating natutunan na tayo inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay may kung makitang masama, ay baguhin natin to. Una, gamit ang kamay at lakas. At kung hindi natin kaya, gamitan ng dila. At kung hindi naman, ay kamuhian sa ating puso. No? Subhanallah. At ito, tandaan natin, ay simbolo ng pagiging duafa. No? O kaya pagiging mahina. No? Subhanallah. Subhanallah. Sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila, ng kapatid, baka magalit si Allah. Kapatid, baka haram yan, no? Baka mamaya pag ginawa mo yan, parusahan ka ni Allah. Subhanallah. Mabigat ba yon sa ating mga dila? Wakala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, faqulna liman ya Rasulullah, qal lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wala a'immatil muslimina amatahum. O kamakali sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katungkol sa bagay na ating pagpapaalala, pagpapayo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang reliyong ito, ang reliyong Islam, ay pagpapayuhan, hindi pagtitirahan, no? Hindi backbiting, no? Hindi, sabi natin na paninira at ilantad ang kamalian ng kapatid sa social media, no? Ito'y pagpapayuhan, no? Kaya nga ukuwe, kapatiran, no? Payuhan. At sinabi ng mga sahaba na marinig na ito sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kanino naman ya Rasulullah kami magpapayo? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpayo kayo para kay Allah, no? At sa kanyang sugo, at sa aklat, ibig sabihin sa Quran, at para sa mga namumunong mga kamusliman. Ibig sabihin, ito isa para sa harmony o kapayapaan ng ating komunidad. Magpapayo tayo, no? At tandaan nyo, magpapayo tayo para kay Allah. Hindi tayo magpapayo para ipahiya yung tao, no? Itong kapatid na to, no? I-post ko kaya sa social media. Wag, no? Kailangan maging ikhlas tayo sa ating gawain. Magpapayo tayo, mag-uutos tayo mabuti, magbabawal masama para kay Allah at sa kanyang sugo at sa kanyang aklat at para sa mga pinuno ng mga kamusliman. Subhanallah. Kaya malinaw sa atin ang salaysay, no? Mula sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang relong ito, pagpapayuhan, hindi pagtitirahan. No? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang relong ito, pagpapayuhan, hindi panlilibak. Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obligasyon ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim na sila'y payuhan. Kung sila'y nakakalimot, na obligasyon ng Muslim, ano ba si kapatid, no? Sabihin natin, oh brother, sala na, payuhan, no? Na obligasyon ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim na sila'y sabihan. Kung sila ay nagkakamali o kaya nakakalimot, at ito ay ating gagawin para kay Allah, para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naaayon sa Quran at Sunnah. At kung hindi pa rin, sabi nga natin, kaya na gamitin ang ating dila, kasi sabihin, brother, congressman yun eh, no? O kaya sabihin natin, senador, no? O kaya sabihin natin, ay ano yan, grupo yan ng DPWH, no? O yung mga Ghost Project. Baka mamaya madali tayo dyan, no? Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang gawin natin ay kamuhian ng ating puso. Ngunit ayon nga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ito ang ating gagawin, ang kamuhian lang yung gagawin, ng ginagawa nila, ayawan lamang, ito ay tanda ng ating pagiging mahina sa ating iman, no? Kaya tayo ang mamili, mga kapatid ko sa Islam, no? Babae man o lalaki, no? Ang gusto ba natin ay ang mahinang uri ng pananampalataya o yung mataas na uri ng pananampalataya? Subhanallah. Sabi nga natin, bakit ang mga Muslim o Muslima ngayon, kapag gadget o cellphone ang gusto, laging gusto nila upgraded, yung latest, no? iPhone 16 Pro Max. Subhanallah. Kapag tinanong mo kung anong gusto, sasabihin, ayoko niyan kasi luma na, no? Ayaw ng Nokia 3310. Gusto Pro Max iPhone, no? Astaghfirullah. Pero pagdating sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, ang gusto yung pinakaluma. La hawla wala quwwata illa billah. Sabi natin, ano bang kahigitan nito? No? Ano bang timbang nito sa relihiyon? Yung ating pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Ngayong palasak na, sabi natin, paparating na ilang araw na lang. No? Almost a week. No? Tayo ba'y nag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama? Tayo ba nagpapaalala sa ating mga kapatiran? Ang pag-uutos po ng mabuti at ang pagbabawal ng masama at ang pagpapaalala ay isa sa mga batas na dakila sa reliyong ito ng Islam. At may mga scholar pa nga na nagsasabi na kung meron lang
na meron daw pang-anim na haligi ng Islam. Ito daw yung pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Ngunit batid natin, ayon nga sa kanila, na 5 lamang ang haligi ng Islam. Bakit nila nasabi ito? Bakit sinabi ito ng mga scholars ng Islam? Dahil ito ay sa kabigatan at kahalagahan ng obligasyon ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama at ang pagpapaalala sa ating mga kapatiran. Dahil po, ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay mula sa tungkulin pang-Islamiko. Bagos ito ay isa sa mga nakahihigit na matayog na posisyon. At ito ay isa sa mga trabaho ayon sa kanila ng mga propeta at sugo, alayhi salatu wassalam. At dahil sa pag-uutos ng mabuti, sabi nga natin, at ang pagbabawal ng masama, ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nasyon ng Islam bilang mabuting nasyon. Kaya tayo hinirang ni Allah, no? Kaya tayo tinakda ni Allah na mabuhay sa kapanahunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam under sa umbrella ng prophethood ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tayo'y hinirang niya bilang mabuting nasyon, no? Pinalabas tayo ni Allah, pinasupot tayo sa ganitong henerasyon dahil tayo ay inatangan ng obligasyon ni Allah ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. At tayo ay tinangi niya bilang mabuting nasyon. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sabi nila ang katastasan, kayo na, hindi sila, kayo na, no? Hindi yun, tayo, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo na. Kayo na ang mabuting nasyon na pinalabas ni Allah sa mga tao, no? Hindi ang nasyon ni Noe, hindi ang nasyon ni Moises, hindi ang nasyon ni Isa, tayo ang nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo na ang mabuting tao na pinalabas ni Allah sa mga grupo ng tao. Dahil tayo'y nag-uutos ng mabuti at nagbabawal masama at naniniwala kay Allah. Subhanallah. No? Napakabigat. Sabi nga ng mga scholar na maaring sa tuwing maririnig nyo ang bersikulong ito na binabasa ng imam sa masjid o naririnig nyo sa mga muhadara o lecture o kaya sa khutbah, no? Subhanallah. Maaring laking tuwa, palakpak pa ang tenga natin, no? Sa ating nararamdaman. Kasi bakit? Mashallah. Tuwing maririnig mo ito, ay nakakataba naman talaga ng puso. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra umma. Tayo na yung pinakamabuting grupo ng mga tao. Hindi sila, tayo. No? Subhanallah. Dahil umano, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pinakamabuting tao, grupo ng mga tao na pinalabas ni Allah sa balat ng lupa ay tayo. Dahil umano, bakit daw? Bakit tayo mabuti? Dahil tayo ang taong hinirang ni Allah sa ibabaw ng lupa, umano para tayo ang pinakamabuting grupo na pinili ni Allah dahil tayo'y mag-uutos ng mabuti at magbabawal ng masama. At talaga namang nakakatuwa at nakakataba ng puso na marinig, no, na mismong si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na kuntum khayra umma, kayo na, tayo na, pinakamabuting nasyon. Kasi umano bakit? No? Kasi yun nga sabi ng maskola, tanong natin, ay sa anong dahilan ba tayo ginawang mabuti, hinirang ni Allah na mabuting nasyon kumpara sa mga naunang tao? Hindi nyo ba na-imagine yun? Subhanallah. Kung binuhay ka ni Allah sa panahon ni Nuh alayhi salam, baka nalunod ka na sa tubig, no? Subhanallah. O kaya, ano sa palagay ko, kung binuhay ka ni Allah sa panahon ni Sodom at Gomorrah, baka kasama ka sa mga luti o mga bakla na buhay ng panahon na wayadwillah. Ikaw ay hinirang ni Allah, pinasulpot ni Allah sa nasyong ito. Dahil umano, kayo na ang pinakamabuting tao. Kaya ang tanong natin, anong dahilan? Bakit ginawa ni Allah tayong mga Muslim, tayong mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mabuti? Umano, bakit daw tayo pinakamabuting grupo ng mga tao na pinalabas ni Allah sa balat ng lupa? Ang sagot, no? Ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yan ang dahilan, no? Umano dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim o Muslima, dahil nag-uutos daw tayo ng mabuti at nagbabawal daw tayo ng masama at naniniwala daw tayo kay Allah. Isa-isahin natin. Sabi nga natin, Muslim o Muslima, mga kapatiran ko, tayo nga ba'y nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama para tayo mapasama sa pinakamabuting tao na pinalabas ni Allah sa balat ng lupa? O baka naman hindi? O baka naman mahilig tayong sumuway at lumuwag sa utos ni Allah? O baka naman kabilang ka o kabilang tayo sa mga tao sa paligid na umanong sila ay Muslim
no? Mula sa mga tribo ng Moro, no? Pero hindi naman nagsasala, no? O baka naman kabilang tayo sa mga tao sa paligid na umano, sila ay Muslim o Muslima, sa pangalan ay Maryam, Fatima, Hafsa, Farida, no? Weya Dubila, pero hindi naman naghihijab, no? Pampadami lang ng bilang ng mga Muslim at Muslima, pero di naman nag-uutos ng mabuti at di naman nagbabawal ng masama. Kaya patay na tayo, no? Patay na tayo mga kapatid ko sa Islam, no? Kaya huwag na tayong mag-isip kung kabilang nga ba tayo, kabilang ka nga ba, kabilang nga ba sila sa mabuting tao na pinalabas ni Allah sa balat ng lupa, nang bagitin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuntong kayra umma. Hindi naman tayo nag-uutos ng mabuti. Hindi naman tayo nagbabawal ng masama. At wala tayong pakialam sa ating mga kapatiran. Baliktad nga, imbis na mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama, subhanallah, nililibak pa. Pinag-uusapan sa kanyang likod. Alam mo si sister ganyan. Alam mo si brother ganyan yan. Tapos ipopost pa doon, no? Subhanallah. Ipopost pa yung picture ng brother, lalagyan pa ng X yung muka. Di ba dapat tayo mag-utos ng mabuti at magbawal masama at magpaalala? Pakinggan natin ang sinabi ni Allah sa banal na Quran. Kung sakaling tayo ay kabilang sa mga taong mahilig lumubag o sumuway, lumagpas sa hangganan ni Allah. Dahil maaaring tanungin ng iba sa atin, bakit brother? May kasamaan bang dulot? Kung sabihin ko na wala akong paki sa hindi ko pami, no? Wala akong pakialam diyan, bahala siya sa buhay niya, no? Subhanallah. Subhanallah. Kung iwanan ng Muslim at Muslima ang pag-uutos ng mabuti, pagbabawal ng masama. Dahil ang mga tao, naniniwala tayo, no? Sa karamihan sa atin, no? Naniniwala tayo sa mga sabi-sabi, no? Wala daw silang pakialam kasi hindi nga naman nila pamilya. Ano ba yan? Ano bang pakinabang ko? Ano bang makikita ko sa tao na yan? Ba't ko siya papakialaman? May sarili man akong buhay, no? Ayopo, no? Ang sagot natin na kung ang nasyong ito, ikaw, kayo, tayo, iiwanan natin ang pag-uutos ng mabuti, iiwanan natin ang pagbabawal ng masama, at pagkatapos kumalat ang kalaswaan, kabalbalan, kasamaan, kaapihan, no? Sa nasyong ito, mapapasa atin ang galit ni Allah. Kung ang nasyong ito ay iiwanan ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama at basta na lang walang pakialam sa kanyang kapatiran, mapapasa atin po ang sumpa ni Allah. Dahil tunay ngang sinumpa ang mga naunang tao o grupo ng mga tao na tagasunod ng mga propeta bago pa tayo. Pakinggan natin. Qala Allah Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lu'ila alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Sabi na lang katastasan, sinumpa silang mga nagsiwalang paniniwala, tinalikuran ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, no? Mula sa angkan ni Israel, sila'y sinumpa mula sa dila ng kanilang propetang si David at si Jesus na anak ni Maria. Sa anong dahilan? Bakit sila sinumpa? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ito sinumpa ng kanilang mga propeta. Nakakahiya, propeta mo, no? Yung shahada mo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Dawud Rasulullah wa asyhadu Isa Rasulullah. Propeta mo sila, yun ang shahada mo. Tapos susumpain ka ng propetang sinaksihan mo. Sa anong dahilan? Bakit? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil itong mga taong ito na sila, no, ay kung ano yung masama, yun ang kanilang ginagawa. Imbis na magbawal ng masama, kung ano yung masama, yun ang kanilang ginagawa. Dahil hindi na sila nagbabawal ng masama at kung ano yung bawal, yun ang kanilang ginagawa. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, labi'sa ma kanu ya'malun. No? Kung ano yung masama, kung ano yung bawal, kung ano yung haram, yun ang kanilang ginagawa. Subhanallah. At di sila nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. At ayon nga kay Imam Sadi, rahimahullah, natutunan natin sa bersikulong binasa na isa sa mga dahilan kaya isinumpa ang mga naunang nasyon o mga naunang tagasunod na naunang propeta at sugo dahil hindi na sila nag-uutos ng mabuti at di na sila nagbabawal ng masama at wala na silang pakialam sa kanilang mga kasama. Subhanallah. Bakit kaya may mga Muslim o Muslima na naiinggit sa ginagawa ng mga hindi Muslim sa paligid? Bakit may mga Muslim o Muslima na gustong-gustong gayahin ang ginagawang masama ng mga tao sa paligid? Billah. No? Kasi naglalantad ng kagandahan, kaya si Muslima pagdating ng Pilipinas, magtatanggal na rin ng hijab. Muslim sa Saudi, no? Subhanallah, pa-sexy sa Pilipinas, no? Balbas sarado sa Saudi,
ahit rubi sa Pilipinas. Subhanallah, wayad billah. Sawayin natin sila. No? Paalahanan natin sila. Dahil baka tayo ay madamay sa parusa ni Allah. Tunay po na may mga Muslim o Muslima o may mga born man o matagal ng Muslim, nahihiya silang mag-utos ng mabuti, nagbabawal masama, no? Ay, nakakahiya, no? Kakahiya, brother, no? May mga Muslim at Muslima o may mga kapatid tayong Muslim na nalilito. Dapat ba akong magbawal ng masama, brother? Dapat ba akong mag-utos ng mabuti? Subhanallah. May mga Muslima pa o mga kapatiran natin na nagsasabi na, hayaan na lang, brother, no? Wag na lang kasi baka mamaya magalit, no? Kabunga pa ng kaalitan, sumama ang loob, no? Subhanallah. Wag na natin pakialaman para masaya na ang buhay araw-araw. A'udhu billah. Kaya ang tanong natin, ano ba ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa bagay na ito? Qala al-Mustafa alayhi salatu wassalam, inna an-nasu idha ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw ashakka ya'amahumullahu bi'aqabihi. Wa'yadu billah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na kayo, no? Tayong mga tao, kapag nakakita tayo ng masama at hindi nyo na ito binago kasi wala kayong pakialam sa hindi nyo pami, ito ay muntik-muntikan na tayong pabagsakan ni Allah ng parusa. Kaya damay-damay, no? Subhanallah. Kaya mahirap yung bastang magsasabi na wala akong paki sa hindi mo pami. Manirahan ka sa Mars para nag-iisa ka, no? Ating narinig mula sa labi ng Propeta Muhammad SAW na kung tayo'y makakakita ng kasamaan at wala tayong pakialam para baguhin pa ito, o nagsiwalang bahala tayo para baguhin pa ito, o dinedman na lang natin ang mga ito, ay subhanallah, pababagsakin ni Allah ang parusa sa atin. Buti kung ang gumagawa lamang ng masama ang tatamaan ng parusa ni Allah. Tingnan nyo. Meron nagnakaw sa kaban ng Yaman, no? Nagkaroon ng ghost, o sabi natin multong proyekto, binaha, no? Sila bang mga nagnakaw lamang ang naapektuhan? Hindi po. Pati mga simpleng mamamayan. Kasi bakit? Hindi nag-utos ng mabuti at nagbawal ng masama. Kung kailang marami nang namatay, tsaka ngayon na aasta-asta na sila'y nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Subhanallah. Damay-damay po. No? Muslim o di Muslim ay madadamay sa parusang ibabagsak ni Allah. Pinaalala sa ating mga scholar, tingnan nyo na lamang ang nangyari sa Indonesia. No? Nakaiwas ba ang ibang mga Muslim ng inutusan ni Allah, no? Na sila ay tabunan ng dakilang alon na tinatawag nating tsunami? Nakaligtas ba ang iba sa kanila na mabiyakan lupa? Di lamang buhay ang nawala. Kasama din dito ang kanilang mga kayamanan. Wiyadu billah. At ang pinakamasaklap pa dito, at ang pinakadelikado pa dito, na kung mananalangin tayo kay Allah, o magdudua tayo ng dua, no? Na hindi na ito sasagutin ni Allah. Hindi na didinggin ni Allah ang ating mga panalangin dahil hindi na tayo marunong mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama. Kaya Muslima, kaya mga pagari ko, no? O mga kapatiran ko sa Islam, huwag niyong iwanan, no? Yung pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Kahit na mga ito ay simpleng pagpapaalala sa ating mga kapatid, Muslim o Muslima, sabihin nyo, ittaqullah o ittaqullah, no? Katakutan nyo si Allah, no? Muslim o Muslima, dahil ang bagay na ito ay may kapalit na parusa. Simpleng bagay na sabihin natin, inshallah. Ito ay bagay na magdudulot sa atin ng kabutihan at sa ating mga kapatiran at ibababa sa atin ni Allah ang kanyang habag. Hanggang dito lang muna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Pres. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Urmodo. Yakumullah. Student namin, kung meron kayong paglilinaw o concern o follow-up question hinggil sa lecture ng Buting Ustad, magtanong lamang po, inshallah. Parang napagod na sila. Abdul Aziz. Brother Abdul. Kapangalan mo? Dalasis. Apo. Basta pwede magtanong, ano po yung hatol ng yung nagbibigay ng mga Muslim yung Christmas tree, mga ano yung mga sagip na ano sa mga daanan, Ustad. Bawal ba yan? Alan, brother, hindi ko na pick up yung tanong.
Press Yung na mga po may tanong niya. yung mga nagbebenta, Ustad, yung mga kapatid natin na ano, yung halimbawa yung mga paputok, ganyan, tapos may mga regalo pa, ganyan, mga Opo. Christmas Opo. gift. Hindi po kayo nakadalo nung nakaraang pagtitipon natin, brother? Hindi. Parang late ako, Ustad. Opo. So tinalakay natin to patungkol doon sa Kapaskuhan, no? Sabi natin na ang pagsuporta sa kanilang Nauruz at Maharjan, no? Tinatawag natin dito yung Kapaskuhan at kanilang bagong taon. Ito yung pinagbabawal sa atin sa Islam. Tinukoy natin to nung nakaraan kasi may mga kapatid tayo na mga kamusliman na dahil daw ito ay napapanahon at mabenta, kaya sila nagbebenta ng parol, paputok, no? Ito ay pinagbabawal po sa Islam, no? Kasi ito ay bilang pagsuporta sa kanilang huwad na pagdiriwang. Sabi nga natin, bakit mabigat ang bagay na ito? Ito kasi ay merong kinalaman sa ating akida. Sinusuportahan mo yung pagdiriwang na sinasabi nila na sila ay may anak. Ang sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Ito'y napaka samang salita na lumalabas sa kanilang bibig. Tapos susuportahan mo kasi para tamanan kalila, ang sabi ni Allah sa aya, no? Dahil sa maliit na pakinabang, no? Kikita ka magkano? 1,000, 2,000, no? Ikukumpara mo to sa habag ni Allah na maaring ibagsak sa iyo na ikay pagkalooban ng masayang puso, no? Malusog na pamilya at pangangatawan. Subhanallah. Ito ay bawal, no? Pinagbabawal to sa atin. Jazakallah khair. Press. Barakallahu Ustad at mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Inshallah Ustad, kung wala na pong follow-up question, pwede nyo na pong isara ang ating klase. Yakumullah. At barakallahu fikum sa mga ating bisita na dumalo. Alhamdulillah. At inshallah nawa ay tanggapin ni Allah mula sa amin at mula sa inyo ang mga bagay na ito, ang ating pagsisikap na tayo ay makapagbahagi ng maliit na kaalaman. Alam natin na ito'y inshallah, kung pahintulutan ni Allah na ito'y pumasok at manghimasok sa ating puso, ito ay magsisilbing nur o liwanag at gabay sa ating pagkilos ng tama na naaayon sa kagustuhan at kalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ang dua natin, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Si Allah walang kapitasan na ating pinapapurihan. Humihingi ako ng tawad kay Allah. Kayo mga kapatid ko sa Islam, babae man o lalaki, kayo humingi ng tawad kay Allah dahil si Allah ang mapagpatawad, ang mahabagin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.